Chapter 2. Ikalawang misyon, paano sinira ni Hercules ang may basyohang Hydra. Alam ng bawat estudyante na bago umakyat si Hercules sa langit, nakapatay siya ng isang halimaw at dinala ang Lernaean Hydra sa kanyang tribo. Ang Hydra na ito ay isang higanting reptilya, sa kabutihang palad ay wala na. Kahit na ang masusing pagsasaliksik ng naturalista ay hindi nakatagpo ng isang uri ng ahas o butiki na may higit sa isang ulo. Gayunpaman, ang isang buwaya na may 2 ulo ay natagpuan na ngayon sa Kentucky. Ayon sa isang tuwirang ulat, ang Hydra ay may 7 ulo, ang isa ay may 50, at ang ikatlong buwaya, tulad ng iba pang 2, ay may 100 ulo. Isang ulo ang naputol, at 2 pa ang tumubo sa lugar nito. Dahil ang mga braso ng bayani ay madalas na pinutol, ang orihinal na nilalang na may 7 ulo ay nakakuha ng 100 ulo. Mula sa mga katotohanan sa itaas, malinaw na ang Lernaean Hydra ay isang napakalason at nakamamatay na insekto na labis na ikinagalit ng mga kapitbahay nito. Alam natin ang natural na kasaysayan nito. Gayunpaman, nabasa namin na ang nunal na ito ay nagmula sa isang babaeng dragon o griffin, at sa makatuwid ay mula sa masamang elemental na typhon. Ito ay isang mahalagang punto na inaasahan naming matindaan ng mga mambabasa. Ang Lernaean Hydra ay nagtataglay ng isang espiritu na hindi kayang sirain ng ating bayani. Ang espiritong ito ay gumagala sa anyo ng isang lobo, isang hyena, isang pato, isang buwaya, isang rattlesnake, at isang sawa hanggang sa tuluyan itong magkaroon ng anyo na kahawig ng orihinal na tirahan nito. Ang isang mas detalyadong paglalarawan ay susunod sa ibang pagkakataon. Ang mga modernong Hydra ay mga dambuhalang halimaw na may pakpak na parang ahas na katawan at malalaki, malalakas na kuko o pakpak na hindi kayang palayain ang kanilang biktima kapag nahuli. Ang kanilang mga ulo ay hindi mabilang at lumalaki araw-araw. Ang mga ulong ito ay kahawig ng mga ulo ng tao at nakoronahan ng mga kulay abong peluka na kahawig ng buhok ng kabayo. Ang ilang mga peluka ay maikli at maayos, habang ang iba ay may makapal at kulot na buhok sa gilid at likod, at ang iba ay may mga buntot na tinatawag na braids. Ang ilan ay mahaba, kulot at may makapal at kulot na buhok, na parang galing sa mangkok ng tabako. Ang bawat bibig ng ulo ay naglalaman ng pinong, malaahas na ngipin at 2 dila. Ang mga wikang ito ay nagtataglay ng kapangyarihan ng malaahas na pananalita, panghihikayat at panlilinlang. Nakamit nila ang mga layuning ito sa pamamagitan ng 2 sining na wala na ngayon ngunit mailap, mga muling pagbabangon, tuso at panlilinlang. Sa pamamagitan ng tuso, matalino silang nililinang ang kaalaman upang masiyahan ang magkasalungat na interes ng kanilang mga tagapakinig. Higit pa rito, ang kanilang wika ay makapangyarihan sa pagmamalabas, nakakalito, at nakakatakot. Gayunpaman, dahil sila ay simple at matapang, sila rin ay mahusay magsalita at kung minsan ay mahusay sa paggawa ng desisyon. Ang ilang mga Hydra ay nagtataglay ng kapangyarihang pumatay gamit ang mga salita. Ang kanilang mga ulo ay naninirahan sa malalaking, kulot na peluka. Kapag gusto nilang maging marahas, nagsusuot sila ng itim na velvet cap sa mga malalaking peluka na ito, na mukhang sobra-sobra. Ang mga ulo ng Hydra ay karaniwan, maliban sa peluka. Ang kanilang mga mukha ay katulad ng sa mga fox, at sila ay lubhang tuso at mapanlinlang. Inilalarawan ng mga kontemporaryong manunulat ang kanilang mga tuka na kasing laki ng 6 na uwak at 8 uwak. Bagaman ang mapanirang kalikasan ng halimaw ay nananatiling hindi malinaw. Ito ay napakapangit sa panahon nito na ano nga ba ang kanilang masasamang katangian. Ang mga tumulong sa kanila sa pagdumi sa kanilang mga tiyuhin ay kadalasang banibitbit sila bilang sandata. Naglagay sila ng isang bagay sa pagkain ng lahat bilang gantimpala. Kung nais ng isang mayamang lalaki na paalisin ng isang mahirap na tao mula sa kanyang maliit na hukbo, kukunin niya ang Hydra para sa isang suhol ng ginto at palayain siya bilang gantimpala. Pagkatapos ay tatahol siya sa mahirap na tao ng 1 beses, 2 beses. O higit pa hanggang sa wakas ay itinaboy niya ito sa kanyang hola. Ito ba ay isang upahan na umaakit sa isang retiradong matanda na may pangakong kasal? Ang Hydra ay sumigaw at nagsinungaling, at nagsimulang maglagay ng 1,000 gini sa ulo ng matanda dahil sa hindi pagtupad sa kanyang hindi nakuhang pangako. Paano mawawala ang karapatan ng isang byuda o ulila? Ang Hydra, sa utos ng mayaman, ay binigyan ng malakalabaw na mga mata, na nakatulong sa kanila na mahuli siya sa trabaho at sa bahay. Ginawang pulubi ang kawawang hayop, inilantad niya sa publiko ang kriminal na pugot sa kanyang ama.
Ang Hydra ay kailangang magbayad para sa krimeng ito, at ang pangalan ng kriminal ay kailangang isulat ng 5 letra, na naunawaan nilang 4. Ang pinuno ng Hydra, na tinawag ang kanyang sarili na langit, ay tumanggi na kumpirmahin ang paniniwala ng bilanggo sa kanyang kawalang kasalanan. Alam nilang siya ang may kasalanan noon pa man. Ang paboritong tambayan ng Hydra ay ang kuweba, kung saan nakaugalian na nitong ilabas ang matinding galit at malisya sa ulo nito. Ang mga ulong ito ay mas mabagsik kaysa sa iba, lalo na sa kanilang mga ulo. Ang kuweba na ito ay tinawag na Old Bailey. Gayunpaman ang Hydra ay gumawa ng mas nakakatakot at madugong mga gawa kaysa sa mga inilarawan sa itaas. Hindi lamang nito nasira ang hindi mabilang na mga puso, ngunit nagdulot din ng hindi mabilang na mga biktima na baliw. Sinakal, pinugutan, dinurog, sinunog, at pinunit ang mga katawan. Pagkatapos ng matagal na pagpapahirap, nilamon nito ang hindi mabilang na mga kontrabida, ilang inosente at lahat, maliban sa iilan, ay nakagawa ng hindi masabi na mga kasalanan. Ang Hydra na ito, na tinatawag na batas, ay ang hindi maiiwasang resulta ng kasamaan. Ang pagkawasak ng halimaw ay magaganap doon at pagkatapos. Ngunit ano ang mangyayari? Maaaring putulin ni Hercules ang ulo nito magpakailanman. Sa kanyang sariling paraan, sa sandaling maputol ang isang ulo, ang isa pa ay agad na sinunog at pinalitan, na parang sa pamamagitan ng mahika. Higit pa rito, alam niya na maraming beses nang dinurog ng mga tao ang Hydra. Gayunpaman, kapag ito ay ganap na nawasak, ang mga naputol na mga paa ay taot o bumuli, at ito ay malapit nang bumalik sa orihinal nitong anyo na may higit na kapangyarihan. Unti-unti niyang napagtanto na ang krimen ay isang hindi maiiwasang kasamaan hanggat ito ay umiiral. Nagpasya si Hercules na talunin ang halimaw gamit ang kanyang falcon. Hindi isang pasusuhin na falcon, ngunit isang social reformer. Ngunit una, panyanan niya ang ilang mga palaso mula sa kanyang buong busog sa lumpo at mahinang hayop, na tumama sa ulo nito. Ang mga palasong ito ay itim na parang tinta, na bahira ng apdo, at ang mga sugat ay nag-iwan sa kanya ng matinding sakit. Ang kapalaran ay nagpakita mismo sa mga titik. Ang mga titik ay lumitaw bilang mga salita, at ang mga salita ay lumitaw bilang mga araw ng pananalita. Maraming salawikain ang nakaukit sa mga palaso ni Hercules, kabilang ang upahang sinungaling ay isang taong gumagamit ng kanilang retorika upang manlinlang at sadyang manlinlang, ang manloloko ay isang manlilinlang at isang instrumento ng layuning manlinlang. At ang isang lehitimong mandurukot ay isang taong gumagamit ng mga teknikal na panlilinlang upang kunin ang ari-arian at magnakaw ng malaking halaga ng pera. May suot man na peluka, evening gown, kapa, o mataas na takong na bota, ang mga mamamatay tao ay kadalasang itinuturing na mga aksesorya. Ang mga palaso na pinahiran sa ganitong paraan ay sinasabing naglalaman ng panloob na katotohanan at gumagawa ng mga himala. Pagpatay sa Hydra. Ang ilang mga araw ay mayroon ding mga alamat na may kabaligtaran na epekto. Halimbawa, mapalad ang manggagawa na ng aapi sa mga dukha, ito ay isang matapat na gawa upang ilihis ang isang saksi mula sa katotohanan at iligal siya. At, ang pagsisinungaling at maling impormasyon ay ganap na tama at makatarungan, dahil napakarami. Ang mga araw na ito ay nagpapahiwatig na ang pagpapakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa karakter at intensyon ng nag-akusa o nasasakdal sa isang paglilitis sa korte ay lubhang malupit at walang katuturan. Ang pagpaparangal sa kanang panig at pag-uudyok ng negatibong pagtatangi laban sa maling panig ay itinuturing na marangal at may mabuting layunin. Ang ilan sa mga pariralang ito ay medyo nakakatawa dahil ang malambot na panga ng isang mapagpakumbabang abogado ay hindi perpektong bilog. Ang mga dulo ng pinalamutian ng mga araw na ito ay mas maliwanag at mas maliwanag kaysa sa iba pa. Ang mga sandata na ito ay naglalabas ng duwag, nakakainis na aura na lubhang nakagambala sa reptilya. Ang ilan sa mga palaso ay tumama sa mga pinakasensitibong bahagi ng taong mahina ang pag-iisip kung saan umaasa ang Hydra para sa kabuhayan nito. Ngunit ang nakakatakot na tunog ng mga palaso ay nagpagalit sa kanya. Ipinakita ng mga araw na ito kung gaano katalino at mapagkakatiwalaan ang tinatawag na hukom ng Ingles, isang taong may hustisya. Hindi siya dapat dayain, sakam, walang puso, at mapagkunwari. Palagi niyang tinitingnan ang Ingles na hukom at ang mga nabanggit na individual na may sukdulang paghamak. Iba pang katulad, pantay na nakakabigay puri, mga salita ay sinasalita sa kanya, at itinuwid nila ang mga salita ng marangal na Ginoo, Mr. John Bull. Ito ay medyo nakakagulat. Matapos barilin ni Hercules ang Hydra, na pag-alamang ito ay may malubhang karamdaman, matamlay, at nagugutom.
Ginawa ng mga tao ang lahat ng pag-iingat upang maalis ito. Ito ay malinaw na nasa isang kaila-hilakbot na estado, at bukod dito, hindi gumana ng maayos. Ngunit iniwan ito ng mga Diyos at mga tao. At sinimulan niyang wasakin ang lahat ng kasamaan gamit ang kanyang makapangyarihang pamalo at matalas na palaso. Ang kanyang tagumpay ay humantong sa higit pang mga tagumpay na hindi nabanggit dito. Ang kasamaan ay tuluyang naalis sa mundo. Ngayon ang nagwagi ay naghatid ng kanyang pangwakas, mapangwasak na suntok sa Hydra, ang kanyang mahinang kaaway. Ito ay hindi kailangan. Namatay sa gutom ang halimaw, sapagkat ang karahasan ang pagkain ng batas. Sa makatuwid, si Hercules ay walang pagpipilian kundi ang hulihin ang halimaw gamit ang kanyang pamalo at ipakita ito ng matagumpay sa harap ng mga tao, kasunod ng halimbawa ni Mr. Punch, at ang huling tagumpay ng sangkatauhan laban sa mga kaaway nito. Chapter 3. Ikatlong misyon, paano sinakop ni Hercules ang mga espada. Huwag isipin na si Hercules ay hindi masyadong nakakakuha ng pansin, dahil palagi niyang sinasakal ang mga leon, dinudurog ang mga reptilya, at pinapatay ang mga halimaw. Bagamat pinipilipit niya, binibitin, nilalason, at pinahihirapan ang kanyang mga customer, na hindi karaniwan para sa kanya, nagkakaisang idineklara ng mga tao na isang mabuting tao ang ating bayani. Hercules magpakailanman. Ang lahat ng walang laman na pader at mga hadlang ay naplaster, pininturahan, at inukit. Sinimulang dalhin siya ng kanyang maalab na mga tagasunod sa parliament at maglaro ng karaniwang mga laro sa bawat tavern, sumisigaw ng "Elect Hercules" mula sa maraming bintana. Sa ilang mga silid, isang mahiwagang pagtatanghal na tinatawag na skate ang isinagawa bilang karangalan sa kanya. Ang bawat skate tile ay hugis ulo ng tao at kahawig ng isang sikat na kinatawan ng isang species ng demonyo, na pinaniniwalaang malapit ng ibagsak siya. Isang araw, sa isang pangkalahatang pagpupulong na pinamunuan ng alkalde ng London, ang bayani ay tinanggap ng may karangalan at dignidad ng lahat ng miyembro ng lipunan, kabilang ang mga mangangalakal, manggagawa, at mekaniko. Binati siya ni Hercules ng may malaking paggalang, at nang sabihin ng kanyang kinatawan na mayroon siyang sasabihin, hiniling niya itong magsalita ng magalang. Ang alkalde ay naglabas ng isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa. Itinaas niya ang kanyang baso sa kanyang ilong, bahagyang umubo, at sinabi, tulad ng itinala ng mga marangal na pari at iba pang matatalinong manunulat, nakahuli ka ng isang maganda at matulin na USA, na may gininto ang mga sungay at isang dibdib na higit sa iyong kapangyarihan, Eurystheus. Ang liyebre na ito ay nag-araro at nagwasak sa mga bukid at pastulan ng Inos, at halos hindi na nagdudulot ng anumang pinsala sa mga pastol at mga kapitbahay ngayon, isang liyebre o lalaking-lalaki na may malalakas na sungay at makapal na ilong, ngunit walang tansong mga paa, ay hindi mahipo. At isang napakasarap na pagkain na maihahambing sa mga nakakain at ilang mga pananim na nauugnay sa atin at sa ating negosyo. Ang iyong petitioner ay may tungkulin at dapat laging manalangin. Pagkatapos ay pinirmahan ang ilang mga kopya. Mitiigang nakinig si Hercules sa mga salitang ito. Sa sobrang interes at pagpapakumbaba, hiniling niya sa kanyang amo na linawin ang kanyang pahayag. Dahil siya ay walang malasakit sa kanyang sariling buhay at kaluluwa, hindi niya maintindihan ang tunay na kahulugan nito. Kaya't ang alkalde, na ngayon ay hinihingal, ay gumamit ng mga mahiwagang salita upang ipaliwanag ang dahilan ng kanyang kahilingan. Sinasabi ng pug na isang partikular na lahi o specimen ng human pug, at ang pangalan nito ay nagmula sa hitsura nito, na kadalasang tinutukoy bilang ang modernong hitsura, o ang hitsura ng pug. Ang mapagmataas na mukha ng pug ay isang metaphorical na pagpapahayag ng kawalan ng kapanatagan, katahimikan, at katatagan ng isip. Ang ginto sa mga sungay ng pug ay sumisimbolo sa pandarambong at pandarambong, at nilayon upang makilala ito mula sa iba pang mga pug, na kadalasang tinatawag na berde. Ang kagat at komersyal na ilong ay nagpapahiwatig ng iba't ibang anyo ng pandarambong na ginagawa nito, ng mahusay at matalino, kasama ang mga kalakal, negosasyon, at ari-arian ng mga mangangalakal. Sa napakahusay na bilis at lakas ng paglipad nito, ipinadala ito sa France o Amerika, na nagtapos sa talumpati nito sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga uniforme ng militar, hukbong dagat, at dayuhan. Binasa ng Pangulo ang mga lagda at nag-isip sandali. Bigla siyang bumangon, tumingin sa delegasyon na may magiliw na ngiti, at nagpakilala. Mayor, mga Ginoo, ako ay lubos na nalulugod na sumunod sa inyong kahilingan at gagawin ang lahat ng posible upang wakasan ang mahirap at malupit na pangangaso ng USA.
Gayunpaman, mangyaring payagan akong lutisin ang isyu sa aking sariling paraan. Tungkol naman sa pagtatalaga ng awtoridad sa mga sheriff ng London at Middlesex, hindi ko ito magagawa dahil ang posisyon na ito ay kinakailangan. Ang mga ginoong ito ay dapat nagampanan kaagad ang inyong tungkulin sa militar. At sigurado ako sa inyo. Sa puntong ito, ang mga delegado ay nagpalitan ng mga blankong titig, ang kanilang mga mukha ay nagbubulong-bulungan sa sama ng loob. Damang-dama ang tensyon, at nanatiling hindi napapansin si Hercules. Ngayon, Ginoo, bago mo kunin ang tuta na ito, nakikiusap ako na kumilos ka. Upang iligtas ang negosyong ito mula sa isang mabangis na pag-atake. Hindi ko hahayaang may masayang, kahit na ang aking walang kamatayang hininga ay masayang, dahil alam kong sa huli ay kailangan kong manghuli ng isa pa. Itong pog, or I ask you, this fake, I call it by its real name. How could it become your victim? Bakit ang tanga mong bitawan, kung kasing talino ito ng kambing, ng pansit, ng pagong? At bakit hindi mo ito makilala? Naiinis ka kapag nakikita mo. Nakakatusok ang boses nito. Pero sa kalahati lang ng kaalaman ko, nakikilala ko na ang peke. May sinulat ba siyang ahas, agila, o fox doon? Di ba sabi ko sa'yo? So ano? Huminto saglit si Hercules, saka naglakad palayo. Lahat ng mga mata ay nakatutok sa isinumpang bagay. Ito ay isang Jewish ox cart. Ang hayop ay parang tinamaan ng kidlat. Ang kanyang mga mata ay kalmado at dilat, ang kanyang mukha ay mapotla. Ang kanyang mukha ay nagniningning na may ngiti na parang mulberry. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, nanginginig ang kanyang katawan na parang halaya. Halika dito, halika dito, sigaw ng pinuno. Hindi nagtagal ay napansin siya ni Katif. Tumakbo siya ng ligaw sa kalsada at noontog ang ulo sa poste ng lampara. Bumagsak siya, tumama ang ulo niya sa lupa, duguan. Pagkatapos ng physical therapy at pagkasunog, gumaling siya, nagbalik sa Kristyanismo, at naibigay ang lahat ng kanyang kayamanan sa isang ospital. Dito, tama ako, tingnan mo, kung gusto mong maging isang mahusay na physicist tulad ko, maglaan ng oras upang magsulat ng mga tala at mag-iingat ng isang tala-arawan. Alagaan ang iyong sarili, alamin ang tungkol sa sangkatauhan. At itigil ang paggawa ng walang kaparirikon, pagmamayabang, at walang kabuluhang mga kwento. Pumunta ka. Tumalon si Hercules mula sa kanyang trono, kinuha ang kanyang pamalo, at maingat na ibinato sa kanilang mga ulo. Mabilis silang umatras. Hinimas niya ang kanyang mga tuhod at bumalik sa bahay, kung saan sinunod niya ang kanyang payo. Ang resulta ay ang buong lahi ng mga mapagkunwari ay nalipol sa loob ng ilang buwan, maliban sa isa. Siya ay isang kawaila hilakbot na ipokrito noon, ngunit ngayon siya ay nagugutom at hindi mapakali. Isang araw, habang naglalakad, nakita ni Hercules ang isang mapagkunwari na kumakain sa isang silid kainan sa Newcott. Nakita ng bida ang kanyang pagkakataon. Gaya ng hinala ni Hercules, ang ipokrito ay dating ermitanyo. Siya ay nakayuko sa anino at halos patayin ito. Ito ay kanyang tungkulin. Hinawakan niya ito sa kwelyo ng walang tigil. Alam niyang hindi siya mapupunta sa kulungan, ngunit alam din niyang lalabas siyang isang kakilakilabot na kriminal. Naisip niya na ang bahay ng katulong ay napakasama para sa gayong hamak, kaya pagkatapos na matikman ang kanyang kasamaan, kumain siya ng ilang gini mula sa kanyang bulsa at umalis papuntang Australia.